Good day po, Sir Dungo. Ito po yung aming project which is titled CypherQuest, a real-time gamified web application for cryptographic concept mastery and algorithmic problem solving. Presented po siya ni Puri Anderson, Jameson Justin Reggie, at yours truly, Mendoza Gripson. So ano nga po ba yung aming CypherQuest? So it is an interactive isometric detective puzzle game. So ito po yung nakahalo po siya dun sa isa sa curriculum po namin na cryptography. Bale, sasolve po kayo ng mga cryptography via Beginner or CSAR. Tapos, ang core gameplay naman po namin, yung mga players po, which is tayo or yung mga future student, solve po nila yung classical cryptography na puzzle para po man-cover po yung mga mga evidence po namin sa world. So, ang tech stack po na ginamit namin ay React, which is para po sa responsive na 3D. Tapos naman po sa pinaka-game engine, yung Pacer po, para po magalaw po ng pinaka-3D character plus yung mga background po. Tapos yung backend naman po namin, Node.js, Firebase, tsaka sa SIO. Node.js naman po, pag-connect po ng mga API na ginamit namin, Firebase, para po sa database, at yung Socket.io po, para po sa multiplayer namin. So, ano nga po ba yung project purpose namin tsaka features? So, ang pinaka-goal po namin, ma-provide po yung cryptography as engaging as possible. Na narrative din po in driven educational experience ng mga estudyante or yung mga magbabalak po matuto ng cryptography. So, ito po yung mga nilagay po namin na censorship, engineer, saka po yung substitution, saka po yung railway, etc. So, meron po kaming tatlong game mode. Story mode po para po sa narrative experience ng mga player or mga future player na maglalaro po ng cryptography. Time attack mode naman po, ito po yung may time kayo bago makapag-solve ng mga puzzles. Pagka nakasolve po kayo ng puzzle, nadagdagan po yung oras nyo. Sa multiplayer naman po, ito po yung Socket.io para po makapag-multiplayer yung iba't players. Para po masubok po nila yung kanilang knowledge at kukumpara yung knowledge nila sa ibang player. Next, yung cloud computing concept. So, ano nga yung cloud computing? It is the delivery of computing services over the internet, such as servers, storage, at database. So, yun nga po yung cloud computing. Parang nag-store po tayo ng storage natin via cloud or via internet. So, ang ginagawa po ng cloud, nagre-read po siya yung ginagawa po ng mga user ay nagre-read po sila ng resources via cloud provider para po para po sa much easier at much easier and mas maayos po na paggagawa ng physical data. So, ano naman yung AWS EC2? So, Amazon Elastic, yung computer cloud, tsaka yung nagpo-provide din siya ng pure, reliable compute capacity tsaka mga virtual machines sa cloud service. Next. Ano naman yung mga cloud advantages? Unang-una dyan, scalability. So, kaya po niya mag-scalable po sa dami ng player base at sa unti ng player base para po hindi gaano katakaw sa resources. Cost efficiency, dito na po pasok yung PSU para po sa mas okay na payment method. Sa reliability naman, so dahil nga naka-host yung system namin sa Amazon, makokontrol po namin yung mga HTTPS at iba pang instances. So sa accessibility naman, dahil nga din naka-host yung aming game sa EC2, saka yung mga storage nito, ma-access po natin yan via link ng official website. Next, yung local hosting versus cloud hosting. Sa local hosting naman, so ito yung pag nagraran tayo ng mga project via PC lang natin. So dito, maganda to pang debug, pang gawa ng project kung may project yung gagawin. Tsaka pang present lang. So sa cloud hosting naman, ito naman yung pag-professional na. Yung mag-present na kayo ng mga mag-deploy na kayo ng mga system nyo via web or
via highly automated security na para ma-access yan ng lahat at accessible din sa via IP address or PIN. Next, yung EC2 setup and networking. Dito, ipapakita ko lang sa inyo sir yung pinaka concept na mangyayari. At ide-demo to ni Justin Reggie Imson dun sa AWS instances. So, una, AWS Management Console. Ito yung paggawa ng dashboard sa pag-launch sa console. So, mga instance na ginagamit nila yung root to server, T2.micro, taka yung security na SSH pair. Para naman sa security groups, gawa kami ng HTTP port 80 taka SSH port 22. So, next. Ito naman yung deployment process. So, ito yung gagawin ni Mr. Imson na i-show sa inyo. So, first, yung pag-connect sa SSH into the AC2 instance. Tapos, pag-download ng code or pag-clone ng type request namin via repository sa GitHub. Third, mag-install po siya ng dependency via Node.js. Fourth, mag-configure na po sa environment ng variable sa Firebase o kaya sa DMIT. So, magla-launch na po sa via byte yung front-end po namin tapos doon naman po sa backend. Good day to you, Sir Dungo. I'm Justin Reggie Imson and I'll be doing the EC2 demonstration. So, firstly is yung pagko-configure or yung pag-launch ng instance natin. So, firstly is yung naming convention ng magiging instance natin. So, ang ilalagay ko na lang po is yung connected sa aming system. Nextly is yung pagpili ng application and OS images. So, ang pipiliin po namin in this case is yung Ubuntu server. So, kasi po siya po yung pinaka-recommended na nagpo-provide ng stable and secure na environment na widely supported for deploying modern web applications po and yung mga backend services. So, next is yung pagpili po ng instance type namin, which is ang na-recommended lang po na piliin namin is yung T2 or yung T3. So, ang pipiliin namin po dito is yung T3.micro kasi po nagpo-provide po siya ng optimize hindi po siya nagpo-provide. Bali po siya is optimized po siya for lightweight applications and yun nga in this case nga po yung ang i-upload po namin is project scale lang po and we want to be cost efficient. So, ito po yung pinaka-appropriate na piliin na instance type. So, next is yung key pair login. So, ito po yung gagamitin namin so to access yung instance o yung server to upload the project po namin. So, kikreate tayo ng new pair. So, ang pipiliin po namin dito is yung yung RSA kasi mostly supported po siya na and trusted na public key cryptography algorithm para po sa secure na SSH authentication. So, PEM file na lang po. Then, enter key pair name. Yan po, magre-redirect po siya sa download ko. Then, last na configuration na gagawin namin is yung pag-allow po sa SSH traffic, which is ito po yung I think is yung port 20, then allow HTTPS and HTTP, which is yung port, kung di po ako nagkakamali, is yung port 80 and port 40. So yung ito pong unang SSH traffic form is yung dito po dadaan yung pag binuksan po namin yung server from the command prompt namin na gamit yung PEMKey file. Tapos ito pong dalawa is ito po yung traffic na galing sa browser kung saan pag-access ng nung deployed na system namin. So, yun lang po. Then, ilalunch na yung instance pagkatapos nun.
So, for the next part, makikita natin dito yung dashboard ng instance natin, which makikita natin dito yung kinreate natin na instance earlier, which is yung CyberQuest instance natin. So, meron dito mga details katulad na itong instance ID, instance state, kung running ba siya, kung pinost or stop. Then, makita natin dito yung instance type na pinili natin kanina, and so on and so forth. So, ang pinaka ipo-point out ko na lang dito is yung public IPv4 address, which is ito yung gagamitin natin to open the instance or yung system natin na i-deploy mamaya, and ito din yung gagamitin natin to access the system management ng instance natin through command port, na gagamitin natin din dito yung PEM key file natin to access the instance. So let's move on to the security, then security group. Then makita natin dito yung in-open natin kanina, which is yung port 80, port 3, then port 22. So yun nga, HTTP, HTTPS, SSH. So edit inbounds natin. So makita natin dito sa edit inbounds is yung lahat sila is walang reputable or walang naka-initialize na IP address. So i-leave it as is natin itong sa HTTP, HTTPS kasi para lahat ay maka-access dun sa or walang direct na connection sa isang device lang. So, for this SSH naman ay ang pipiliin ko dito yung may IP. So, para may direct connection yung SSH or yung system management natin papunta dun sa computer ko for instant na connection, and walang ibang pwedeng makagalaw nung system management. So, let's proceed na do sa deployment procedures ng aming system na located sa aming GitHub repository. Then, i-access natin yung instance system management gamit itong command prompt with the key na pem.file natin kanina din-download. So, firstly is mag-redirect muna tayo kung saan located yung pem key file natin. Then, ilagay natin itong command na to for the access doon sa instance natin gamit yung key.pem natin. So, kakailangan natin dito yung IPv4 nung instance natin. So, kukunin natin siya through this. And ito, makita natin dito. Then, lagay natin siya dito. Then, yan. So, yes lang. Yan. May access na tayo doon sa instance natin or doon sa system management natin ng instance natin. So, firstly is, sunod kong gagawin na command is magfe-fetch siya ng latest list ng available na software updates na galing doon sa Ubuntu server natin. Then, automatically niya na i-install doon yung mga security patches, then yung mga upgrades without asking for manual confirmation. So, after dun ng installations nung kanina, so, ang sunod kong command is yung pag-i-install ng core requirements for dun sa aming system. So, nandito yung mga Node.js namin, tas yung npm, then yung git, tas yung nginx, then yung python pip namin. So,
Then after that is yung pag-install ng PM2 globally across dun sa ating buong server. So PM2 is yung process manager natin na magkikip ng mga backends natin or yung mga files natin sa backend na laging nagra-run and nag-auto restart if ever na nag-crash sila. So let's move on naman do sa pag-clone ng system namin na nandoon sa GitHub namin, GitHub repository namin. So, bali ito po ay branch. Ito po yung branch currently nung updated na commit. So, kukunin po ko po yung HTTPS URL po nung GitHub namin, which is ito. Then, gawin natin. Username. Then, yung password ko po is nakalagay dito sa notepad. After niya mag-clone is next is yung pag-aayos po ng env namin since yung env ay dapat hindi nasa git kasi ma-expose doon yung mga important keys namin. So, first let's configure the env. So, since mahaba po yung nakalagay sa env namin is kaka-copy paste ko na lang po siya. Since nung yung dating ENV po namin is nagkaroon po siya na nito pong gumamit po kami ng DocDNS for the HTTPS or pagkakaroon po ng domain. So, papalitan na lang po natin to noong IPv4 currently. Then after natin ma-configure yung env natin, let's move on naman do sa configure nung PM2 natin na mag-a-act as siya yung magra-run ng mga backend files natin automatically. So dito sa server namin, dito ko install yung npm na mag-install ako dito ng another version ng npm, then mag-i-start ako ng command ng pag-i-start ng command ng mga backend files namin. Then i-name yung process na yun as Cypher Node Backend. Then para ma-identify siya na easily and to tell Node yung nagamitin yung create ko kaninang env para dun sa destinations ng mga kailangan key.
Then, after that is yung pagko-configure naman ng Python backend namin dun sa PM2. So, pupunta tayo doon sa Python API na folder, then magkakaroon tayo ng isolated na Python virtual environment doon, then i-activate natin yung virtual environment na i-create natin, then i-read niya yung requirements.txt na nakalagay doon sa system namin for the kung anong installation na kailangan nung Python namin. Then sunod na command doon is yung pag-i-start na nung PM2 na yon, which is yung sa connected doon sa Python namin. So upon So next dun sa pag-install natin or pag-configure nung all about sa Python API namin is yung pag-build ng front-end assets namin. So kailangan kong bumalik dun sa pinaka-root folder namin, which is yung Cypher request. Then dun ako magti-trigger nung command ng npm install uli for the vite configs. Then npm run build ko siya doon. So what I have done is npm install ako kanina, then upon running the run build is nagkaroon ako ng build failed, and ang pinaka solution ko dito is yung paglilimit lang nung space size na 768, kasi siguro dahil dito yun do sa dito po sa instance type namin na T3 micro, which is lightweight lang po siya na instance type, so mababa lang yung memory niya, and I guess na yung system namin is marami siyang kailangan i-download, so nag-bundle up lahat po nung kailangan i-build. So
After this, after ng build na naging successful, ang sunod na command na is pagka-copy nung lahat ng nasa inside nung newly generated na dist folder, and ipipaste ito do sa Nginx default public web hosting directory namin. Then after that is yung pagko-configure ng Nginx routing namin. So firstly is yung pag-open ng nano text editor namin with administrative privilege to configure yung mga locations ng mga folders. So mahaba yung nakalagay dito. So prepare ko na yun early. So ito po yung ilalagay dito. So mga routes po siya do sa mga kailangang API calls namin. Then after pagko-configure nun is yung pagva-validate na ng mga syntax doon sa Nginx configuration. After nun is pag-restart na nung Nginx server to apply yung mga changes na ginawa natin kanina. Then isa-save natin yung PM2 natin. Then start up natin yung PM2 to generate yung mga configuration scripts natin na required para do sa pag-automatically boot up ng PM2 natin. Then i-restore yung mga backend if ever na yung instance natin ay mag-down. Then after that is check natin kung nag-deploy na yung system.
Para naman po sa live demonstration, si Anderson Purio po. Demo. So, dito po sa may demo natin. So, yung CyberQuest po natin, ito po yung meron po tayong tutorial dito. So, Hindi naka-deploy ka ano po eh. Hindi ka naka-share screen. Hindi ka naka-share screen. pakat na lang nito, Emerson. So, dito po sa atin, sa live demonstration po natin. So, ito po yung laro namin na CyberQuest. So, meron po, so dito po sa tutorial, makikita niyo po yung mga tutorial sa the crime scene, the encryption, kung saan niyo po makita yung mga every piece ng evidence na nakascramble. So, tsaka yung deduction board, once na na-collect niyo yung apat na pieces na evidence, tsaka yung the interrogation. Kung sino yung suspect na mapipili nyo. So, dito naman sa Cypher Toolkit, so dito nyo makukuha yung sa beginner Cypher, kung paano siya gagawin, yung rail fence, at tsaka yung columnar transposition, tsaka yung mix keyword alphabet. So, sa game modes naman natin, meron tayong story mode, time attack, tsaka yung multiplayer. So, testing naman muna natin yung story mode sa beginner. So, ito yung ating story mode. Meron siyang mga dialogue. Kailangan mo tapusin. So, after nun, meron ka makikita dito ng apat na yellow box. So, papakita ko na sa inyo yun. So, dito magna-navigate ka or magna-navigate kayo kung hahanapin nyo dito kung nasan yung evidence piece. So, nandito yung isa. So, dito, meron tayong encrypted data dito na rebuy. Tapos, gagamitin natin yung columnar transposition. Tapos, ang key natin iPad. So, kailangan natin makuha yung plain text. So, yun, nakuha natin yung mismong sagot. So, babalik na tayo sa map. Since napakita ko na sa inyo yung gameplay, skip na natin yan. I-unlock all evidence na natin. Tapos, punta na tayo sa deduction board. So, once na natapos yung laro, pupunta tayo sa deduction board. Pwede mo siya manavigate kung ano yung mga nakuha mo na case file or yung evidence. So, once na natapos mo na yan, nakita mo na lahat, excuse me, magbibigyan na tayo sa interrogation. So, titingnan mo dito kung sino yung culprit or sino yung suspect. Since alam ko na naman yung suspect dito, si Elena Rostova. So, yun, nilalabas mga dialogue dyan. After nun, meron pa tayong ending. Good ending at bad ending. So, once gusto mo ulitin yung laro, pwede kang mag-restart case or kung ayaw mo naman, ay return ka menu. Since nakita na naman natin yung gameplay, hindi ko na siya re-restart. So, babalikan tayo sa main menu. So, punta naman tayo sa time attack. So, ito yung isa nating laro na time attack. So, meron kang oras para matapos mo tong laro. So, once hindi mo to natapos, like, yan, ganyan, kunwari ganyan. Yan. So, nagkamali ka. So, isa lang yung natama mo. Or dalawa. Ayun, magta-times up siya. So, wala kang final score, tsaka wala kang cipher na na-trap. Kung gusto mo nang ulitin, mag-play again ka na lang. And kung ayaw mo na, ay may main menu. So, dito naman sa multiplayer, dito ay dalawang player lang yung pwede maglaro. Mag-host ka para... Excuse me. So, mag-host ka para makuha nila yung code mo at ito yung friend code mo. Since walang online sa mga friend ko, hindi ko sila makakalaro. So, ito namang four letter code. Ilalagay mo siya dito sa or
or i-invite mo na lang dito yung mga gusto mong kalaruin. Tapos meron dito lalabas na isa pa, um, parang yung play na lang din yun para mag-connect kayong dalawa. So meron din pala kami ditong notifications para pagka na-invite ka or mag-announce yung admin nyo, lalabas siya dito. Tapos sa leaderboards din, so yung leaderboards namin, meron sa pang time attack at meron pang multiplayer. So yung settings din naman namin, merong music, sound effects, at saka master volume, tsaka full screen. Sa account naman, dito makikita yung accuracy mo or yung intelligence analysis mo kung gaano ka ka-advance sa skills ng cipher or cryptography. So try naman natin mag-login. Once na may account ka na, pwede ka na mag-login dito. May dadating na email sa'yo. Yan, verify identity. So, dadating siya sa cellphone mo. Vermonopy. Vermonopy. So, ayun, dumating siya. Ito ang code. 370-370-148. So, once na na-confirm na yung identity mo, pwede na ulit pumasok dun sa mismong account. Para naman po sa mobile view, papakita ko lang na mabilisan. So, ito po yung aming HTTPS or link ng aming CyberQuest. So, makikita nyo naman po, naka-deploy po siya via docdns.org or sa EC2 po yan. Ginamit lang po namin yung link ng DocDNS ba. So, same lang po dun sa pinarasan kanina ni at Mr. Polio. Makikita po natin yung tutorial. Makikita po natin yung time attack. Tapos makikita din po natin yung multiplayer. Yung pag-initiate. Tapos yung leaderboard. Ayun po. Na-access po siya via po desktop at via mobile. So, yun. Para naman po sa reflection and challenges, so yung amin po dito sa challenges namin ay yung network configuration. So, ini-ensure po namin na nagre-react yung front-end seamlessly para mag-communicate with the socket I/O back-end over public IP. At saka po properly configuring AWS security para po sa groups and CORS policies. So, securities naman po, learning how to securely manage API keys and environment variables on remote public-facing server. So, yun, para naman po sa conclusion. So, para po sa conclusion, so naka-highlight po dito sa activity na
mas mahalaga po yung mga cloud computing bilang backbone ng modern softwares. Software's architecture. So, dahil po nagbibigay po ito ng speed at saka po ng flexibility sa pagde-deploy ng mga apps. So, nakapagbigay din po ito ng valuable na hands-on skills sa Linux, tsaka po sa server administration, SSH at saka po sa deep understanding ng buong lifecycle. So, sa isang application, mula local development hanggang production. Ayun lang po. Thank you po.